Happy Father's Day sa ating po mga tatay. We honor natin ang ating po mga tatay na alam natin na praise the Lord. May anointing mula sa Panginoon, pinahiran ng Diyos na maging tatay. At hallelujah, upang maipakita din ang tunay na tatay natin. Amen. Subalit sa katulad na sinasabi ni Sister Mac, pinaparangalan natin hindi lamang ang ating mga tatay sa ating sa sandaling ito, kundi lalong ating pinararangalan, pinapupurihan ang Diyos na ating Ama. Amen. Na siya pong perpekto nating tatay. Amen. At I'm getting ahead of myself, but ang ating mga katatayan maaring hindi perpekto, sa iba sa atin maaring ang salitang tatay ay iba yung naihahatid pag naririnig ninyo yung salitang tatay. Maaring sa iba, sa inyo, maaring sa iba, pagka narinig niyo yung tatay, ang inyong naiisip ay maganda, mapagmahal. Sa iba naman, parang hindi ganon. Pagka narinig ninyo, maaaring ang iba wala dito, maaari. Pero sa iba, maaaring pag narinig nila yung salitang tatay, ang nakikita nila, napipicture nila yung lupit. O kaya naman absentee. O kaya naman ang iba, wala talagang tatay. Pero despite sa lahat ng yon, ang mga tatay natin ay hindi perpekto. Subalit, salamat sa Panginoon na merong tayong Ama na sa kabila na meron tayong hindi perpektong mga tatay ay naroon na pumupuno sa kakulangan ng ating mga tatay ang tunay nating Ama. Amen? So again, Happy Father's Day. One of the deepest need in every human heart is a need of the Father, need of my Father. Pangunahin, naniniwala ako, strongly believe na sa bawat isa sa atin, maaaring nare-realize mo man o hindi, pero sa puso, pinakasentro ng core ng ating pagkatao, meron tayong pagnanais, ika nga, sa kalooban natin, ng isang na makita ang isang tunay na Ama. Maaring wala tayong loving father. Ang iba sa atin absent ang father natin lagi. Yung tinatawag na absentee father. Ang iba harsh father. Or sa iba no father at all. Subalit sa lahat ng yon, there remains a longing to know what a perfect father is like. Kaya yun yung hinahanap natin minsan, alam niyo sa mga anak, meron tayong tinitignan sa ama natin na standard na sila ay maging perpekto. Pero hindi sila magiging perpekto. Tayo naman, bilang mga tatay, inaasahan din naman natin yung ating mga anak na siyang pupuno sa alam nating hindi tayo perpekto. O kaya, meron tayong mga failures in the past. Pinipilit naman natin na ang ating mga anak ang siyang magpuno ng mga hindi natin nagawa. So parehas tayo naghahanapan. Amen. Pero ang Panginoon, salamat sa Diyos na ang Panginoon, He is our perfect Father. Alam ko na nalangin tayo, but samahan niyo ako sa isang maikling panalangin. Aming Ama, minsan pa, kami po bilang iyong mga anak sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Salamat Panginoon sa ginawa mo na ikaw ang unang nagmahal sa amin. Binigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus na mamatay sa krus sa Kalbaryo upang pagbayaran ang lahat ng aming mga kasalanan at upang kami, Panginoon, ay maibalik sa aming tamang dapat na kalagyan sa iyong pamilya. At salamat, Ama, na sa pamagitan ng pananampalataya kami tinanggap mo at ikaw, Panginoon, ay naging hindi lamang Diyos para sa amin, kundi ikaw ay aming Ama. At sa ngayon, makakatawag kami sa iyo na Ama, Ama. At salamat sa katotohanan ito at dalangin namin na ang katotohanan ito
sa amin pong sa sandaling ito at sa pamamagitan ng iyong salita ay amin pong tunay na maranasan ng iyong pagiging tatay sa bawat isa sa amin. Itong aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay pinamagatan kong Knowing God as Father. Pagkilala sa Diyos bilang Ama. Knowing God as Father, the greatest revelation a believer can have. Naniniwala ako na ito, pagkilala sa Diyos bilang isang Ama, ay siyang pinakadakila o higit na sa ano pa mang revelation. This is the greatest revelation that you and I as a believer can have. Christianity is more than just knowing about God. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lang pagkakilala patungkol sa Diyos. Maraming mga tao kilala ang Diyos. Many people know God as Creator, Judge, etc. Kilala natin ang Diyos na Diyos. Kilala natin ang Diyos bilang Judge, King. Pero often, o madalas, hindi natin kilala ng ganap ang Diyos bilang Ama. Lahat ng yon tama. He is Judge, He is God, He is King. But one of the greatest revelation that Jesus came to bring us, naparito ang Panginoong Jesus, is to show and to reveal God as Father. Maraming mga dahilan kung bakit naparito ang Panginoong Hesukristo. Meron siyang sinabi, halimbawa sa Luke chapter 19 verse 10, sinabi niya that the Son of Man came to seek and to save that was lost. Sinabi niya yun mismo. Kung bakit siya naparito ay upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Yun yung puso ng Diyos sa mga nawawala. Mahalaga sa Diyos ang kaluluwa. Na kapag ang isang tao, isang kaluluwa ay naliligaw, nais ng Diyos na manumbalik sa Kanya. Kasi yun ang dahilan kung bakit ang tao ay nag-exist. Yun ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Kung bakit ka nabubuhay, merong hininga, naglalakad, na-experience mo, nakita mo yung liwanag ng araw, ng buwan, na-experience mo yung mundo. Ang dahilan niyan, ang purpose niyan, ay dahilan sa nilikha ka ng Diyos na makasama niya. Yun yung purpose mo. At karamihan sa tao, hindi natin alam yun. Pag pumupunta ako, almost every day, ginagawa kong opisina yung Starbucks. At ako yung taong mapagmasid sa kapaligiran, lalong-lalo na pagdating sa mga tao. Nakikita ko ang mga tao na iba-iba yung kanilang drive sa buhay. May makikita ka ng mga taong bihis na bihis. Kagaganda ng bihis. Yung pala may mga hinihintay na kliyente. At yun yung parang, sa obserbasyon ko lang, gagawin ng tao ang lahat para lamang, kumbaga yung mga ahente, halos gagawin nila ang lahat para lamang makapagbigay o makatanggap ng sales, maibenta yung property, lalo na halimbawa Bermosa, yung mga ganong klase. Laki ng commission dyan. Pero parang na-realize ko, gagawin ng tao ang lahat. Gagawa siya ng postura niya, minsan pinapalitan ng tao kung sino siya, para lamang maipalabas sa tao at mabili kung anong produkto ang meron siya. So I came to realize ng tao iba-ibang drive. Pero naitatanong ko minsan, pagka titingin ako sa tao, kilala ba nito ang Diyos? Alam ba nito yung purpose niya sa buhay? Ano ang part ng Diyos
sa buhay ng taong ito. Those are the things that I ask myself. Nasabi ko yon sapagkat tayong lahat ay nilikha ng Diyos for that very purpose. Na makasama, makapiling ng Diyos at makasama sa kanyang pamilya. In fact, I'm getting ahead of myself. Gusto ko lang, parang ayokong umano sa outline. Gusto ko lang parang magsalita lang ng from the heart. Babasahin ko lang yung siguro flash din naman natin sa screen. Sa Ephesians chapter 4, verse 5 to verse 4 to 5. Sa NLT, may mababasa tayong ganito. First edition ng NLT. Makikita natin ang layunin ng Diyos kung bakit niya nilikha yung sanlibutan. Nilikha ang tao. Sabi dito, long ago, Ephesians chapter 1, 4 to 5 sa NLT, sa first edition nito. Long ago, even before He made the world, bago pa man daw lalangin ng Diyos ang sanlibutan, so ibig sabihin bago pa likhain ang lahat, ang sanlibutan, araw, buwan, bituin, lahat ng yan, even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His sight, in His eyes. His unchanging plan. So ang Diyos may plano. What kind of plan? Unchanging. His unchanging plan has always been to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. And this gave Him great pleasure. Long ago, even before He made the world, God loved us and chose us in Him. Minahal na tayo ng Diyos, pinili. Paano niya ginawa yon? So halimbawa, bago niya likhain ang mundo, nag-exist na tayo sa Kanya. Halimbawa, ang plano ng isang tao, kung magpaplano ka, bago lumabas ang plano mo materially, ito ay nabubuo internally. So halimbawa, si Engineer Joven, bago lumabas ang bahay, na makikita natin, itong building na ito, halimbawa, bago yan lumabas, nanggaling yan siya doon sa loob, nakita, vision, dinrawing, at pinangyari. Ang mundo ganun din, at tayo ganun din. Long ago, even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His sight. His unchanging plan has always been, yun na yung plano niya. At ang planong ito, unchanging. His unchanging plan has always been to what? To adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. And this gave Him great pleasure. So in short, ang nais ng Diyos nung likhain ng tao ay lumikha ng mga anak na i-adapt niya sa kanyang pamilya. Amen. Kung makikita halimbawa natin, Genesis chapter 1, verse 27, 26, 27, 28, sinabi ng Panginoon, let us make man in our image, according to our likeness. Sabi ng Diyos, lalangin natin. So kapansin-pansin natin. Lalangin natin ang tao. So doon makikita mo, plural ang Diyos. Katulad ng pinaniniwalaan natin. Iisang Diyos, Deuteronomy chapter 6 verse 4, one God, three person. Yung ginamit niya doon sa Genesis chapter 3 verse 26, plural yon. Let us make man. Trinity. So dito sa Trinity, alam ko na alam niyo ito, medyo malalim na ito, pero alam niyo ito, hindi ba? Sa Trinity, merong Father, Son, Holy Spirit. Doon sa Trinity. Pero iisang Diyos. One God, three persons. Father, Son, Holy Spirit. Saan tayo pumapasok doon? Pumapasok tayo doon sa, gusto niya tayong i-adapt sa kanyang pamilya. Gusto niya tayong mapabilang doon sa loob niya. Meron siyang nag-iisang anak, si Jesus Christ. Gusto niya tayong mapasama. Amen. Na maging ama niya tayo. Si Jesus Christ naparito
Sa maraming kadahilanan. Luke chapter 19, verse 10, binanggit ko na yon. The Son of Man came to seek and to save that which was lost. Sinabi niya rin sa John chapter 10, verse number 10, na sinabi niya, the thief does not come except to steal, kill, and destroy, but I have come, sabi ni Jesus, that they may have life and have it more abundantly. So isa pa yun sa dahilan. Gusto niya tayo magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. But the greatest revelation that Jesus came to bring us is to reveal God as Father. Yes. Ulitin ko ulit, many people know God as God, Judge, King, Creator, etc. But they never know God as Father. Kaya ulitin ko, ang pamagat nitong talaan na mensaheng ito is knowing God as Father. This is the greatest revelation that you and I can have. And I pray na siguro payak na mensahe ay matulungan tayo na manampalataya na ikaw ay hindi na orphan. Hindi ka walang tatay. Amen. Nilikha tayo ng Diyos para makasama ng Diyos. Yun yung purpose. Sa Genesis chapter 3 verse 7, may makikita tayo ng ganito. Genesis chapter 3 verse 7. Umpisa natin siguro, pakita natin sa screen. Ano lang natin ng konti. Genesis chapter 3 verse, siguro umpisa natin sa verse 1. Verse 1. Bibilisan ko lang dito sa pagbasa ng talatang ito. Genesis chapter 1. Genesis chapter 3 verse 1. Para mapuntahan natin 7. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, so ito yung tinutokso si Eva, sabi niya, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? Sinabi ba talaga ng Diyos na hindi kayo pwedeng kumain ng anumang bunga ng puno, anumang alimang puno dito sa halamanan? And the woman said to the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. Pwede kaming kumain. But the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God said, you shall not eat of it, nor you shall touch it, lest you die. Di naman totoo yun. Wala naman sinabi ang Diyos na hindi mo pwedeng hawakan. Then the serpent said to the woman, you will not surely die. Hindi ka mamamatay, for God knows that the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Verse 6, so when the woman saw that the tree was good for food, and it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its tree and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Ito yung sa verse 7. Then, the eyes of both of them were opened. Nabuksan ang kanilang mga mata. Then, the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves covering. Nung nagkasala si Eva at si Adan, namulat yung kanilang mata. Namulat ang kanilang mga mata. Nung wala silang kasalanan, ang mata nila, kita nila ang Diyos bilang tatay, ama. Nung kumain na sila ng puno, ng bunga ng puno na ipinagbabawal ng Diyos na bawal kainin, namulat yung mata nila. Hindi na nila nakita ang Diyos bilang tatay, nakita nila ang Diyos bilang judge. Nagkasala ang tao at ang kasalanan ang naging dahilan ng paghihiwalay. At nung maghiwalay na ang tao at ang Diyos, nagkaroon na sila ng ibang perception, ibang pananaw. Kasalanan, sin produces separation. And separation produces wrong perception of God. Ang kasalanan, naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Kasalanan, nasa gitna. At ang paghihiwalay na ito, ang nagiging dahilan kung bakit hindi makita ng tao na ang Diyos ay isang ama. Nakikita ng tao na ang Diyos, base sa kanyang
siguro tinuro na din. At sa atin, ang isang, the way we see our earthly father, kasi nabahira na ng kasalanan, na dapat sana ang mga tatay ay siyang magpapakita sa atin ng larawan. Hindi man perpektong larawan ng isang ama, subalit dapat ang ating mga tatay ang siyang magpapakita sa atin ng unang larawan ng kung sino at ano ang Diyos Ama. Dapat tatay ang nagpapakita. Kaya meron tayong pangangailangan ng bawat isa sa atin nasa pamilya. Ang bawat isa sa atin merong nanay, merong tatay. Wala sino mang sa atin ang putok sa buho, ika nga, o nagmula sa kawayan. Tayo ay nasa pamilya. Ang dayunin, ang dahilan ng pamilya ay upang ipakilala ang katangian ng Diyos sa atin, nanay at tatay. Sila ang unang dapat na nagpapakita sa atin kung sino at ano ang Diyos, ang pagmamahal ng Diyos. Pero dahilan ulit sa kasalanan, nabasag lahat yun. Amen. Hindi na natin nakilala ang Diyos. And most of the time, kung paano tayo, kumbaga ang experience natin sa ating mga ama, ang siyang tila nagpapakita o naglalarawan kung ano ang Diyos para sa atin. So, ibig sabihin na kung ang tatay natin malupit, parang napipicture natin, oftentimes, kadalasan, hindi man sa lahat ng pagkakataon, but oftentimes, ang pakikitungo sa atin ng ating tatay, nakikita natin kapag inintroduce na sa atin ng Diyos, parang nakikita natin ang Diyos na parang katulad ng tatay natin. Kapag ang tatay natin malupit, parang ang Diyos ay malupit ang Diyos. Kapag nagkonting pagkakamali natin, halimbawa, palo ka agad, parang yun din ang tingin natin sa Diyos. Amen. Kung wala naman tayong tatay, halimbawa, lumaki tayo na walang tatay, akala natin walang Diyos. Kailangan lang natin protektahan yung sarili natin, alagaan ang sarili natin, magtrabaho tayo na magtrabaho para maalagaan natin ang sarili natin kasi wala tayong father figure. Amen? The way we see our earthly father often becomes the way we see God. For many, the word father is not a comfort. Binanggit ko kanina ito, it's a wound. Sa karamihan, pag binanggit ang tatay, hindi yan comfort. Sa iba, talagang comfort yan. Amen. Pag meron tayong tatay, halimbawa, pag sinabi lang, lagot ka sa tatay ko. Right? Alam mo na, pag, halimbawa, binubuli ka. At sinabi ng bata na binubuli, sumbong kita sa tatay ko, lagot ka sa tatay ko. So alam mo, ang pagkakilala nito sa tatay niya na poprotektahan siya ng tatay niya. Right? But often, the way we see our earthly father becomes the way we see God often. Ulitin ko lang ulit, to many, the word father is not comfort, it's a wound. I pray na kaya ako inuulit-ulit ito kasi iba yung experience natin sa tatay. Hindi porke ikaw ay may tatay, pare-parehas na tayo. May tatay tayo halimbawa. Mapalad kayo kung pag narinig ninyo yung pangalan ng tatay ninyo, naalala niyo yung tatay ninyo, nagkakaroon kayo ng security, comfort, at mapalad kayo. Pero hindi ganyan ang experience ng iba. Sa iba, kapag sinabing tatay, ang experience nila sa tatay ay iba, masakit. Amen, hindi comfort ang naihatid sa kanila, sugat. Ang parang dating medyo hilim na sugat, kapag nabanggit si tatay, nasusugat ulit. And again, without realizing it, hindi natin na-realize, pero yung parang the lens
of our earthly father becomes the lens through which we try to look at our heavenly Father. Yung lens, yung salamin, ika nga, na kung paano ang ating tatay, yun din ang tingin natin sa Diyos. The way we experience our Father often reflects the way we see God. If a father, kung ang tatay natin na mga distant, at minsan, alam nyo, ang mga tatay, nagiging distant sa atin ang tatay natin, hindi dahilan sa kagustuhan nila din na maging distant sila. Iba din kasi yung distant, yung tatay na distant, na inihiwalay ng tatay yung sarili niya, iba din naman yung binablock yung tatay. Marami sa atin, hindi po ba? Iba-iba na experience natin sa tatay ngayon. May mga anak, kita niyo yung Facebook, lahat friends, tatay hindi. O tingnan niyo yung gaano ang mindset ng tao. Ang mindset ng mundo. Tingnan niyo. Kung gaano na twist. Iba yung distant na tatay niyo sa inyo, talagang distant na tatay, talagang distant. May mali sa tatay. Iba naman yung binablock yung tatay. Yung iba, kaya ang tatay distant kasi binablock ng anak. Lahat ng yan, hindi perpekto. Ulitin ko ulit. Ang tatay, inaasahan natin kasi yung tatay natin na maging perpekto. Hindi magiging perpekto yan. Ang tatay naman, tayo, tumitingin tayo sa anak natin. Kasi kung ano yung ating mga, kumbaga kakulangan, hindi narating, mga failure, unconsciously, yun yung naipapasa natin sa ating mga anak na gusto nating maging sila ganon. Kung ang ating tatay minsan distant, tatay natin, galit, laging galit. Nakikita natin ang Diyos na parang galit din. At kung ang tatay niya laging galit, intindihin niyo bakit nagagalit din. Ang ibig ko sabihin, wag din natin sabihin na hindi ko sinasabi na tama si tatay. Pero tingnan natin, salaminin din natin, ba't kaya nagagalit ang tatay? Baka naman yung mga ginagawa mo, kagalit-galit din. Huwag lang puro sa tatay ang sisi. Tingnan mo rin, salamanin mo yung sarili mo. Amen. Yun yung mali minsan sa atin. Halimbawa sa mag-asawa, husband, love your wife. And wife, respect your husband. Pero halimbawa, husband, love your wife. Para sa husband yun sa husband, love your wife. Pero yun yung naririnig ng wife. Ang hindi niya naririnig yung respect your husband. Yung naririnig niya kung ano yung sinasabi patungkol sa, sabi ko sa iyo, di ba? Love your wife. Hindi para sa iyo yan. Wag mo na yun. Hindi yan para sa iyo. Wag yun yung pakinggan mo. Yung sumunod ang pakinggan mo, yun yung para sa iyo. Amen. Amen. Pero ganun yung tendency natin minsan, hindi po ba? Kapag pinapangaralan yung dalawang party, ika nga, tatay, anak, ang naririnig natin, yung side ng dapat tatay, ito yung gawin mo. O sabi ko, mali si tatay. Hindi mo sinalamin yun sa'yo. Para makita mo, tatay, pabayaan mo. Siya yung sasalamin sa kanya dyan. Amen. Praise the Lord. Meron ako nilagay dyan sa box. God is not a reflection of your earthly father. Kung ano man ang tingin mo sa tatay mo, ang Diyos ay hindi refleksyon ng iyong earthly father. But He is the perfection of everything a father should be. So, ibig sabihin, huwag mong tignan ang Diyos na katulad ng kung paano ka tinrato ng tatay mo. Kung ano man ang kakulangan ng tatay mo, tumingin ka sa Diyos. Kasi siya yung perfectong version ng tatay mo. So kung titingin ka sa Diyos bilang tatay mo, anumang imperfection ng tatay mo, lalagpasan yon. Mako-cover ng Diyos. Kasi sa Diyos ka nakatingin bilang pangunahin mong tatay.
Amen. Kasi siya naman talaga ang source ng lahat ng yan. Ganon din po naman sa mag-asawa, asawang lalaki, asawang babae, ganon din. Ganon din naman yan sa mga anak. Halimbawa, yung tatay, huwag mo rin tignan yung mga anak mo na parang extension mo lang. Amen. Huwag mo hanapin sa mga anak mo ang kung anong mga hindi mo na-accomplish o narating o mga failure mo. Hanapin mo sa Diyos. At lalagpasan yan ang lahat at makikita mo ang anak mo sa paningin ng Diyos kung paano sila tinitingnan ng Diyos. Naunawaan po ba ninyo ako? So in short, tignan natin ang ating ama para makita natin ang ating tatay sa paningin ng Diyos. Tingnan din naman natin yung ating mga anak, mga tatay, sa paningin ng Diyos kung paano din sila nakikita ng Diyos. Para ang pagtingin natin sa kanila base sa paningin ng Diyos. Hindi base sa kung paano natin na-experience ang isa't isa sa atin. Na most of the time, hindi sapat, hindi perfect. Most of the time, masakit. Yan ang kagandahan na meron tayong Diyos. Hinover niya ang lahat. Na anuman ang kamalian na ginawa sa atin ng kasalanan, pwedeng maayos. Amen. Kung tayo ay magpapailalim sa pamantayan, amen, sa prinsipyo at pamamaraan ng Diyos. Na tayong lahat sa ngayon ay nasa pamilya ng Diyos. Amen. Doon tayo mamumuhay. Hindi sa ating emosyon, kundi sa pananampalataya natin sa ating Ama. Amen. Jesus came. Dito, iklian ko na lamang dito. Ang ating Panginoong Jesus, katulad ng binanggit ko kanina, ilang mga talata na nagpapakita na ang Panginoong Jesucristo ay naparito to seek, to save, to give life, to give His life as a ransom for many, not to serve, not to be served rather, but to serve. Maraming mga talata na ganoon, but Jesus, He is the ultimate expression. Halimbawa, Hebrews chapter 1, bilisan ko na lang dito, Hebrews chapter 11 verse 1. At yung mensaheng ito, medyo sinyapol-syapol ko na lang para mabigyan din ng puwang na hindi na ako makapag, kumbaga, turo ng doctrinal, but I just want to speak from my heart. Hebrews chapter 1 verse 3. Verse 1 to 3, God, who at various times and in various ways spoke to the fathers by the prophets. So ang Diyos, alam nyo, ang Diyos hindi tahimik. Ang nature ng Diyos nagsasalita. Kaya yun ang isa sa mga dahilan kung bakit meron tayong Biblia. Kasi ang gusto ng Diyos, maihayag ang kanyang sarili. Ang Diyos, hindi niya tinatago yung sarili niya. Para tayo, hindi nangangapa sa buhay. Kaya meron tayong Bible kasi gusto magpakilala ng Diyos. God, who at various times and in various ways spoke in the past to the prophets to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by His Son. Ang sabi diyan, nung unang panahon, ang Diyos nangusap sa ating mga magulang, mga ninuno, sa pamamagitan ng maraming kapamaraanan. Propeta, mga hari, na pinipili o hinihirang ng Diyos para siya maihayag niya ang kanyang kalooban sa tao. Yun yung tinutukoy dati. Pero sa ngayon, sa New Testament, nangusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ni Jesus. So kung gusto mo makilala ang Ama, tingnan mo si Jesus. Kasi ang lahat ng ginawa ni Jesus, nagpapakita ng puso ng Diyos Ama para sa atin. Isa sa mga bagay na naipaalala kung hindi man niliwanagan sa akin ng Diyos, ay si-share ko sa inyo. Simple lang to, simple lang. Na-realize ko, siguro kung hindi kahapon, nung isang araw, ang tanong ko sa sarili ko, parang inanuhan lang ako, inudyukan ako ng Panginoon, how much do I know Jesus?
Gaano ko kakilala si Jesus? Hindi bilang isang pastor, ha? Pwede na rin isang pastor. Pero gaano ko kakilala si Jesus? Halimbawa, kung may tatanungin ko kayo, gaano ninyo kakilala si Jesus? Halimbawa, may magtanong sa inyo. May isa, halimbawa, kapitbahay ninyo, kaklase, kasama sa trabaho. Magtanong sa inyo, halimbawa, gusto kong makilala si Jesus. Sino ba si Jesus? Paano mo papakilala sa Kanya? Kung sino si Jesus? Paano mo mai-introduce si Jesus sa iyong kamag-anak, kaibigan? Sino si Jesus? Amen. Maganda tanong, hindi po ba? Kasi tayo ng mga Kristiyano, dapat kilala natin kung sino si Jesus. So tanong, sino si Jesus? Sino sa iyo si Jesus? At kung may magtanong sa iyo halimbawa, pakilala mo naman sa akin si Jesus. Kasi narinig ko ang patungkol kay Jesus. Gusto kong makilala si Jesus. Sino ba si Jesus? Anong sasabihin mo? Amen. Pero magandang tanong para sa bawat isa sa atin, sino si Jesus sa iyo? Kasi si Jesus ang magpapakilala sa iyo, kaya dapat kilala mo si Jesus na siya ay anak ng Diyos, namatay sa krus sa Kalbaryo upang pagbayaran ang kasalanan natin. Pangunahin, very foundational, basic. Amen. Ano pang medyo mas malalim-lalim? Si Jesus ay kumbaga, He is the love of God personified. Siya ang pag-ibig ng Diyos. Sa Kanya natin makikita kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Na ibinigay niya ang Kanyang buhay doon sa krus sa Kalbaryo upang ipakita na tayo manumbalik sa Diyos. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng repentance? Ang repentance ay pagbabalik loob sa Diyos. Ganon kasimple. So bakit kailangan natin ng repentance? Kasi nalayo tayo sa Diyos. Babalik loob ka lang. Babalik ka sa Diyos. Paano ka makakapanumbalik sa Diyos? Humingi kang tawad. Amen. Ang tao ngayon walang pakialam sa buhay. Kung may Diyos o walang Diyos. Pero ang tao dapat na manumbalik sa Diyos. Kasi doon siya nilikha. Bakit mo kailangang bumalik sa Diyos? Kasi yun yung pagkakalikha sa iyo. Ang pagkakalikha sa iyo, kung bakit ka nagbuhay, ay para kasama ang Diyos. Mamuhay na kasama ang Diyos. Yun yung purpose mo. Alam mo ba kung bakit ka nabubuhay sa bawat araw? Hindi lamang dahilan sa ikaw ay may hininga. Kaya ka tumatayo sa kama. Dahil nakakahinga ka pa, hindi lang yon. Ikaw ay nabubuhay sa bawat araw kasi may purpose ka. Think about that. Kaya ka nabubuhay pa, nakakatayo ka sa kama. Right? May bagong araw kasi may layunin ka. At ano ang pangunahing layunin mo? Ang pangunahing layunin mo, makasama ang Diyos. Yun ka nilikha. So kung ang buhay ng tao ay pinamumuhay niya sa sarili niya, Isaiah chapter 53, di ba? Verse 6, all of us have gone astray, like sheep have gone astray. Nagkanya-kanya tayo ng daan. And the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Amen. Kay Jesus. Kaya kailangan nating manumbalik sa Diyos. Bumalik sa Diyos. Tawag doon, simple, repentance. Balik loob. Kayo ba nagbalik loob na kayo sa Diyos? Lumapit na kayo sa Diyos at sinabi ninyo, Ama, patawarin mo ako. Ipinamuhay ko ang buhay ko nang naaayon sa sarili kong kagustuhan. Ang sarili ko ang nasunod, ang sarili ko ang hari. Gusto kong bumalik sa iyo, Ama. Amen. Doon mag-uumpisa yan. Pagbabalik loob sa iyo, pananampalataya kay Kristo. Hallelujah.
Saan matatagpuan yung verse na yon? Konti na lang tayo. Makikita natin yon sa Acts chapter 20, verse 21. At tingnan natin sa screen yon, Sister Erica. Baka may matutunan tayo. Ito kay Paul, testifying to the Jews. Tingnan nga natin yung 20 para makita natin yung konteksto. Verse 20. Ang sabi ni Paul dito, how I kept back nothing that was helpful. So sabi niya dito sa mga disciples na ito, sabi niya, wala akong itinago sa inyo. Lahat ng alam ko, itinuro ko sa inyo. Kaya sabi niya, pinukrilaim ko sa inyo. Tinuruan ko kayo, I taught you publicly from house to house. Wala akong itinago. Lahat ng alam ko, tinuro ko sa inyo. Kaya sabi niya sa verse 21, testifying to the Jews, nagtitestify ako sa Jews, sa Greek. So hindi lang to sa mga Old Testament people, pati sa Hudyo, pati sa atin, Gentiles. Anong pinipreach ni Paul? Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Dalawa yan. Ibig sabihin, pagbabalik loob sa Diyos. Bakit ka magbabalik loob sa Diyos? Kasi nilikha ka ng Diyos para sa kanyang sarili. Ang purpose mo sa buhay, makasama ang Diyos. Pero nagpakalayo-layo ka. Namuhay ka ng sarili mo. So balik loob ka. Palit ng isip. Dapat na ma-realize natin, palit lang ng isip. Lord, hindi ko buhay ito. Nagbabalik ako sa iyo. Pero paano ka makakabalik sa Diyos? Sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Amen? Ganon ang ginawa ni Kristo. Pero pagbabalik natin sa Diyos, ay pagbabalik natin at pagpapakilala ng ating Panginoong Jesus na ang babalikan natin ay hindi Diyos na malupit, kundi Diyos na ating Ama na malalapitan. Amen? So last point, Jesus came, ang una kong punto, ang point number 1, Jesus came to reveal God as Father. Hindi ko na lang hahabaan yung mga scriptures, makikita ninyo yan. Pero point number 2, Jesus came to bring us back to the Father. Naparito ang Panginoong Jesus para tayo ay ibalik sa Ama. Ang sabi ng John chapter 14, verse number 2, sabi ni Jesus, in my Father's house. So tingnan niyo ang tawag ng ating Panginoong Jesus kasi din niya pinapakilala, in my Father's house. Family yan siya. In my Father's house are many mansions. If it were not so, kung hindi yon, I would have told you. Kung hindi totoo yung, sabi, sa bahay ng aking Ama, maraming mga silid. Kung hindi ito totoo, hindi ko sasabihin sa inyo. Pero totoo ito, sa bahay ng aking Ama, maraming mga silid at meron kang isang silid, sarili mong silid. Kung wala ka mang kwarto dito, doon may kwarto ka. Sabi ng Panginoon, I go and prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Sumagot si Thomas. Thomas said to him, Lord, we do not know where you're going, and how can we know the way? So Jesus said to him, ito yung ating verse, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to heaven, yung ba yung sinasabi diyan, except through me. No one comes to heaven, yung ba sinasabi diyan? Ganun ang pagkakaintindi natin dyan madalas, hindi po ba? Na walang makakapunta sa langit, hindi sa pamamagitan ni Jesus. But no one comes to the Father except through me. Ang purpose, hindi langit lang, Ama. Ibalik sa Ama. Mabalik tayo sa Ama. Sasabihin ko sa inyo ito, salvation is not complete without knowing God as Father.
Ang kaligtasan mo hindi kumpleto hanggang sa makita mo, ma-realize mo na ang Diyos ay Ama mo. Hindi mo mai-experience ang lahat ng benefit ng salvation kapag hindi mo naranasan at naging kapahayagan sa iyo na ang Ama, ang Diyos ay Ama ko. No one comes to the Father except through me. Amen. Binalik tayo ng Diyos ng ating Panginoong Hesus sa ating Ama. Hindi na natin kailangan pang maging orphan. Halimbawa sa Romans chapter 8, verse 15 to 16. Sa The Passion Translation, kasi yun yung pangatlong point that Jesus came to restore the true image of the Father. Ni-restore niya yan. Pero ang Romans chapter 8, verse 15 to 16, ito patungkol sa atin, patungkol to sa iyo at sa akin. Sabi ng Romans 8:15, and you did not receive the spirit of religious duty, leading you back into the fear of never being good enough. Yes. But you have received the spirit of full acceptance, sonship yan siya, enfolding you into the family of God. So ito yung dahilan kung bakit binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos nung tinanggap natin ng Panginoong Hesus. Binigay niya sa atin ng Espiritu Santo ang isang dahilan so that we can cry out. Sa ibang translation yan, the Holy Spirit bears witness. Babasahin ko yung 16 na lang muna. Enfolding you into God's family, and you will never feel orphaned. Hindi mo na mararanasan. Hindi mo na mararamdaman pa na ikaw ay walang ama. Kasi sa pamamagitan ng pagbibigay ng Santong Espiritu sa iyo, ng Panginoon, sabi niya sa 16, the Holy Spirit makes God's fatherhood real to us. As He whispers to our innermost being, you are God's child, beloved. You are God's beloved child. Ang sabi niyan sa New King James, the Holy Spirit bears witness with our spirit that we are God's children. We are children of God. Ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa bawat isa sa atin, ang siyang nagte-testify, bears witness, nagpapatotoo. Ibig sabihin, pinatutunayan niya, anak ka ng Diyos. Ang Diyos, Ama mo. Ang tunay na mga anak ng Diyos, nakakaramdam sa Kanya yan. Kaya kung pakikinggan mo ang Espiritu ng Diyos, hindi ka makakaramdam na orphan ka o wala kang ama. Kasi ngayon, sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, tinanggap natin, we receive the spirit of adoption in which we can cry out, Abba, Abba, Father. Knowing God as Father, the greatest revelation a believer can have. Salvation is incomplete. Ako nagsasabi nito, ha. Kung meron kayong, halimbawa, lumabas ito na, parang mali yan, ha. Ako yun, sisihin ninyo. Your salvation is not complete until you know God as your Father. And you will never experience the full benefit of your salvation until you realize and recognize and receive that God is your Father. Amen. Meron kang tatay. Sabi mo sa katabi mo, meron kang tatay. Hindi ko napapakahabaan pa. Pero sabi kong mababasa ninyo, halimbawa, yung sa Luke chapter 15. Sa verse 11 hanggang 24, alam niyo ito, storya ng the prodigal son. Nung nilustay niya ang kanyang yaman ng kanya, sabi niya, lumapit siya kanyang tatay, akin na ang aking mana, kahit buhay pa ang tatay niya. So, ang ginawa ng tatay, hinati, at siya ay pinalustay niya ang kanyang mana sa malaswang pamumuhay. Nung siya ay naghirap, nagdahok, hanggang sa kumain na siya halos ng nakipagkasundo na lamang siya sa isang nagmamay-ari ng babuyan na bilang kapalit ng pagstay ko dito, alagaan ko ang baboy. Ganun lang. So gutom siya, wala itong wage, wala siyang sweldo. Kumakain na siya ng halos kinakain ng mga baboy, kukunin niya yung mga mansanas na medyo
maayos-ayos pa para kainin niya. Ganun na siya ka-down. Habang ginagawa niya yon, minsan kakain siya. Sabi niya, teka muna. Na-realize niya. Sa bahay ng aking ama, kahit yung mga alipin, mga alila, nananagana, sapat-sapat. Ako, samantalang ako yung anak. Anak ako, tapos ganito na lang. Kumakain na ako, kinakain ng baboy, nakikipag-agawan na ako. Sabi niya, ako, ganitong gagawin ko. Babalik ako sa aking ama. Sabi niya, babalik ako hindi para maging anak. Kahit na alipin na lang. Kasi sapat-sapat yung pagkain. Gano'n na lang yung mindset niya. Tumayo siya. At habang siya ay malayo-layo pa, babasahin niyo na lang para, kasi meron parang gagawin si Mecca. Kaya, malayo-layo pa siya, nakita na siya ng kanyang tatay. So imagine ninyo ang tatay na yon. Dito ko nakita, kasi kung yung Luke chapter 15 na yon, alam niyo yan kung ano yung, dyan niyo rin makikita yung the parable of the lost sheep. Sa 15 din. Kung saan may nawawalang isang tupa, iiwanan yung 99 para lamang hanapin yung nawawalang isa. Dito niyo din makikita yung the parable of the lost coin. Na kung saan hinanap yung coin. Right? Pero yung anak, hindi hinanap. Alam niyo kung bakit hindi hinanap? Kasi ang grace, makita mo pa, malayo pa yung anak, ang tatay nagmamasid na. Ibig sabihin, kailanman hindi sinara ng tatay ang pintuan para sa anak. So habang nakabukas yung pintuan, abot nito kahit nasaan ang anak. Amen. Ibig ko sabihin, ulitin ko ulit, habang nakabukas yung, pag sinara ng pintuan, ano ba, tatay, sinara yung property nila, sarado to sa anak ko. So wala nang grace. Kahit bumalik siya, wala na. Pero hanggat nakabukas, ang biyayang ito ay aabutin ka kahit nasaan ka na dako ng mundo. Abot ka ng biyayang ito. Ini-extend niya. Paano mo nalaman na may grace? Kasi hindi kailanman ang tatay hindi tumigil sa paghihintay sa kanyang anak. So madalas nakikita natin yung prodigal son ay the parable of the prodigal son. Sa totoo lang, this is a story. Ang istoryang ito ay nagpapakita ng istorya ng isang mahabagin, mapagmahal na ama. Hindi lamang mapagmahal, mahabagin, kundi mapagpatawad na ama. Alam niyo, isa sa mga narealize ko bilang isang tatay, yung pagpapatawad sa anak. Ewan ko kung hindi pa ako nakaka-experience na maaring narinig ko na mahirap intindihin para sa tatay. Pero gaano man, na-experience ko, at least by experience, gaano man ako kagalit. Halimbawa, nagagalit kasi ako sa mga kalat, dumi, tapos paulit-ulit na hindi inaano. Halimbawa, galit ako sa ganun eh. Nagagalit ako, natitik off ako. So parang nagagalit ako. Pero sa na-realize ko bilang ama, gaano ka man kagalit, halimbawa sa akin na lang, I'm speaking of myself, gaano man ako kagalit, kapag sinabi na halimbawa, yung anak ko, madalas ito nangyayari kay Joshua. Pag sinabi niya, pa, sorry ah. Kapag nagsabi na yung anak ko ng, sorry pa, yung kahit gaano ka kagalit, gaano ako kagalit, yung puso ko nagme-melt. Parang hindi ko kayang manatiling galit. Kapag sinabi ng anak ko, pa, sorry ah. Yun yung puso ng isang ama. Puso ng isang ama na ang biyaya ay laging nakabukas. Saan ka man magpunta. Hindi ko sasarado ang bahay. Amen.
Puso ng pagpapatawad. Kaya sabi niya, nung siya ay makita ng ama, yung anak na bumabalik. Nagre-rehearse na yung anak. Sasabihin ko sa aking ama, Pa, o tay, nagkasala ako sa inyo at sa langit. Sabi niya, nire-rehearse niya habang naglalakad. Patawarin mo ako, hindi ako karapat-dapat na maging anak mo, gawin mo na lang ako isang alipin. Pero pagdating niya, hindi siya natapos yung kanyang speech, pinigilan na siya ng kanyang tatay. Pero maliban doon, bago yon, tumakbo ang tatay. Ang pagtakbo sa ancient times, ang pagtakbo ng isang tatay nung kapanahunan nila, ay hindi yan siya ugali ng tatay sa kapanahunan nila, ang pagtakbo. Undignified yan na tinatawag. Parang ibinababa mo ang sarili mo. Kapag ikaw ay tumakbo bilang isang tatay, na yung tobe ay ililihis mo, gaganinin mo, itataas, tapos tumakbo ka, hindi yun siya karapat-dapat para sa kapanahunan nila sa kanilang tatay. Para sa mga tatay. Pero ginawa ito ng tatay para ipakita na ang anak niya ay ang pagmamahal sa anak niya, pagpapatawad sa anak niya, ang grace, ang mercy sa anak niya. Yun yung pagpapakita that Jesus came to restore the image of the Father. Na ang tatay hindi naghihintay, tingnan mo ang tatay, hindi siya naghihintay para sumbatan yung anak. Umuwi-uwi ka lang, sige. Bubuhos ko lahat ng hinanakit ko sa'yo at bumalik ka pa. Doon ka na lang. Amen. Para ipakita ng Panginoong Jesus ang kabutihang loob ng ating Ama. Kaya sabi hindi ko na hapakahabaan pa, sabi ng tatay, pinigilan siya. At sinabi, ihanda mo ang mag-celebrate tayo kasi ang anak kong ito ay dating patay, ngayon ay muling nabuhay. Kunin mo yung the best robe. At nababanggit ko na sa inyo ito, the best robe na yan, sabi ng The Passion Translation, get the robe, my very own robe. Robe of righteousness yan siya, na ikinover. Tapos sabi niya, kunin mo yung singsing. Sutan siya ng singsing. Ang singsing ay marka ng authority. Yan yung ginagamit ng mga sa signet ring. Halimbawa, tatatakan ng anuman, mga baka dati. Kaya ito din yung ginagamit na pang-seal para maalaman na ito ay tatak ng authority. Kunin mo yung sandals, panyapak. Ang sandals ay nagbibigay o nagre-represent sa atin ng purpose. So yun yung binigay sa atin ng Panginoon sa pagbabalik natin, pagbabalik loob sa pamilya ng Diyos. Binigyan niya tayo ng identity. Na ang identity mo, hindi mo kailangang hanapin sa mundo. Nasa bahay mo to. Sa tatay mo. Kasi doon ka nilikha. Yun yung purpose mo. Yun yung talagang bahay mo. The Father's heart is your home. Alam niyo, isa sa mga na-realize ko sa mundo na ginagalawan natin, hinahanap ng mundo yung ibinigay na ng Diyos. Pilit na dinuduplicate ng mundo kung ano ang matatagpuan na sa kaharian ng Diyos. Katulad halimbawa, yun, yung katulad niyan, identity. Ang tao, hinahanap nila identity nila sa mundo. Hindi mo makukuha yan, nadyan na sa Panginoon yan. Identity mo, ito na lang, tanggapin mo. Ayan na yun. Huwag mo nang hanapin. Ang iba, hinahanap ang identity nila, magiging katanggap-tanggap ako dito sa mga tropa ko, pagkasama-sama kami na ganito, kami pare-parehas. Kasi hinahanap nila yung kanilang komunidad. Pero ito yung identity mo kay Kristo Jesus, in Christ. Ang mundo ay hinahanap kung ano-ano. Gumagawa ang tao sa mundo, gumagawa ng technology na parang darating sa kapanahunan ng ating teknolohiya ay aabot sa isang tinatawag nila na parang cyborg, dual nature. Human tsaka robot. Yung AI, cyborg, dalawa.
na intelligence, AI, artificial intelligence. Hinahanap ng tao ang intelligence na artificial. Samantalang sa Diyos ay meron ng God's wisdom and God's intelligence. Ang hinahanap ng tao, nasabi nila, may nagsabi na in the future daw, magkakaroon na parang dual nature na tao. Kalahati yung tao, pero pinapatakbo ng technology, AI, cyborg halos. Dalawa nature, dual. Dito sa kaharian ng Diyos, ibinigay na ng Diyos ang hinahanap ng tao. New creation na tayo. A new species of being that never existed before. Pero ang mundo gumagawa pa ng isang klase ng nilalang na hindi pa nag-i-exist dati. Ito yon tayo. Dinuduplicate ng mundo. Nandito na si Jesus Christ, gustong pang maluklok ng Antichrist. At lahat gagawin niya para i-duplicate ang kung ano ang ibinigay ng Diyos at inumpisahan para sa tao. Jesus Christ came to reveal God as Father. Jesus came to bring us back to the Father. And Jesus came to restore the true image of the Father, which is loving, forgiving, willing to stoop down ang Ama. Nakahanda na bumaba para lamang abutin ka at ibalik ka sa pamilya. Ganon ang puso ng isang ama. Ipinakilala ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong ko sa atin sa sandaling ito, kapatid, kilala mo na ba si Jesus sa buhay mo? Mahal ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mapahama ka. Ang langit, totoo, maniwala ka man o sa hindi. Ang impyerno, totoo, maniwala ka man o sa hindi. Inaayayahan tayo ng Panginoon, ng Diyos, na bumalik ka sa akin. Come to me. Amen, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. So siguro hindi ko napakakabaan pa. Nais ng Diyos na maging tatay para sa'yo. God wants you to know Him not only as God, not only as King, not only as Creator, not only even as a shepherd, but God wants to reveal Himself to you as Father. Amen. At ginawa yan, pinatunayan, at ibinalik tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa ating Ama. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang nais lang natin gawin, katulad na sinabi ko kanina, repent and believe the gospel. Repent and have faith in Jesus. Again, yung repentance, ganun lang kasimple yun. Yung repentance. Nilikha ka ng Diyos na para sa kanyang sarili, na makasama. Yun yung purpose mo sa buhay. Makasama mo ang Diyos. Ang purpose mo sa buhay ay hindi para ipamuhay mo ang buhay mo na para sa'yo. Lamang patakbuhin ang buhay mo, gawin kung ano yung gusto mo. Ang ganda ng buhay na hinahanap mo na maaaring sinasabi mo na kapag namuhay ako, halimbawa kasama ang Diyos, hindi ako magiging masaya, mali ka. Na kung akala mo, iniisip mo na ang pagkasiyahan ay makikita mo sa pagsunod mo ng sarili mong gusto, ipapahama ka lang. Ang tunay na kasiyahan ay nasa Diyos, nasa Panginoon, kasi doon tayo nilikha ng Diyos. Kung ipinamuhay mo ang buhay mo na parang sa iyong sarili lamang, hindi mo kinilala ang Diyos na iyong una manlilikha, iyong manunubos at iyong sustainer. Balik loob lang sa Diyos. Panginoon, nais kong magbalik loob. At tanggapin natin si Kristo Jesus na siyang tanging daan tungo sa Ama. Tayo po yung lahat ay yumuko, lumapit sa Panginoon at manalangin in a very personal way. Wala kang maikukubli sa Panginoon, wala tayong maitatago. Gano'n mo na itago yung mga kailangan mong itago o gusto mong itago. Wala tayong maitatago sa Diyos. Lumapit tayo sa Panginoon.
Nais kong sabayan ninyo ako sa panalangin kahit mahina lang. O Diyos, aking Ama, naniniwala ako na Ikaw ang Diyos, ako ay iyong nilikha. Hindi ako self-made man. Sabihin mo, hindi, o kaya kung ikaw ay woman, sabihin mo, hindi ako self-made woman. Ibig sabihin, hindi mo nilikha ang sarili mo. Sabihin natin ito, O Diyos, aking Ama, Ikaw ang aking manlilikha. Ikaw din ang Diyos na patuloy na nagbibigay ng hininga sa akin sa bawat araw. Ikaw ang lumalang sa akin. Ama, kinikilala ko na ako ay lumayo sa iyo. Ipinamuhay ang aking sarili, ang aking buhay ayon sa aking kagustuhan. Lumalapit ako muli sa iyo, aking Ama. Nagbabalik loob. Kinikilala ko na ikaw ay may purpose sa buhay ko. Nanilikha mo ako para sa isang relasyon, para maging anak mo. Patawarin mo ako. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan. Patawarin mo ako. Sabihin natin ito, tinatanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kinikilala ko si Jesus bilang aking tagapagligtas. Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Manahan ka. Samahan mo ako sa buhay na ito. Nais kitang makasama, makapiling habang buhay. Ako na lang po ang mananalangin. Aming Ama na nasa langit, kinikilala namin ang inyong kabutihan, ang inyong pag-ibig. Pag-ibig, Panginoon, na kailanman ay parang hindi namin kayang ulubos na o ganap na maunawaan pa. Subalit, Ama, salamat na ipinakilala mo sa amin kung sino ka at bilang Ama sa pamagitan ng iyong pagbibigay ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus upang pagbayaran ang lahat-lahat ng aming mga kasalanan. Ama, dalangin ko na ang bawat isa sa aming naririto ay hindi lamang maranasan ang relihiyon, kundi ang dalangin ko, Ama, na maranasan ka ng bawat isa sa amin sa isang personal na paraan bilang aming Ama. Magpahayag at magpakilala ka sa amin, Panginoon, patuloy sa pamamagitan ng iyong salita, sa pamamagitan ng inyong Santong Espiritu. At Ama, bilang kabahagi ng iyong pamilya at kabahagi ng katawan ni Kristo, magpapasakop din ako sa iyo sa aking paglago. Gusto kitang makilala pa. Tulungan mo ako, Lord, tulungan mo din kami. Sa iglesyang ito, In Christ Ministries, tulungan mo kami. Na lumago hindi lamang sa relihiyon, kundi kami ay lumago sa aming relasyon sa iyo. Siyang pinakadakila, pinakaimportanteng bagay sa aming buhay. Na makilala ka namin bilang aming Ama. Ama ko, sa ngalang Jesus, magpakilala ka sa amin. At salamat, pinupuri ka namin sa ngalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng
Amen. Amen.